Ay grabe ito. Likod ng Mall of Asia. Sinimula ng buhusan. At ang tanong ng marami, China nga ba ang kontraktor dito? Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan at nagbabalik tayo para magbigay ng update dito sa ginagawang reklamasyon sa Manila Bay. Again, uulitin ko po, dalawang reklamasyon lang po yung pinayagan ngayon na mag-operate. Ito nga ay ang Pasay 360 Reclamation Project at ang Pasay Harbor City Reclamation Project. So out of 22 reclamation, dalawa lang po yung pinayagan ng DENR at sa signal na rin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon ay dito tayo sa may bahagi ng Pasay 360 Reclamation Project. Medyo hindi rin kasi natin maabot ng ating kalapate yung isa yung Pasay Harbor City kasi sobrang layo na from Roas Boulevard. I think nasa around 3 kilometers na yung layo niya. So dito muna tayo at meron akong ipapakita sa inyo na kung saan ay marami din po yung nagtatanong dito kung sino nga ba kung ano nga ba yung contractor dito sa ginagawang reklamasyon na to. Kasi nung unang mga video natin dito during the time na ito ay hindi pa nasususpende at sa inilabas na rin nila na yung dalawang kumpanya or yung main company na nandito at nagtatrabaho na nakakontrata ay ang Boskalis ng Netherlands at ang China Harbor Engineering Company ng Czech, Czech, yun ang tawag po doon, Czech China Harbor Engineering Company. So yan yung dalawang kumpanya na nagtatrabaho rito. Okay, so sa kadahilanan na sila yung talagang eksperto pagdating sa reklamasyon. Sila din po yung gumagawa ng reklamasyon sa ibang lugar, sa ibang bansa, Sila din yung talagang kinukuha dahil sila yung may labis na kaalaman, Yun nga, eksperto pagdating sa ganitong klase ng mga project sa karagatan, yung pagtatambak ng buhangin. Kaya silang dalawa Tsaka sila yung may sapat, na kagamitan para mas mapabilis yung pagtatrabaho dito, mas mapadali Kasi dati kung matatandaan ninyo yung mga unang reklamasyon ay ginagamitan to ng mga dump truck Ayan, mga dump truck or siguro kapag nasa land ka tapos may anyong dagat at tatambakan ng tubig, siguro dump truck pa rin. Pero katulad nito, napakalawak ng Manila Bay itong sasakupin nila. Dito pa lang sa Pasay 360, 360 hectares na, Kaya talagang kinakailangan dito ng hindi lang basta-basta manpower, Kailangan talaga ng malalaking vessel or kagamitan para mas mapadali yung kanilang trabaho ng pagtatambak. At syempre, kaya nga sila na-approve dahil sumusunod sila sa compliance ng DENR pati na rin sa ibang alituntunin po, ay nakapasa naman sila. At sinisigurado nila na hindi magbabaha dito sa bahaging ito na kanilang tinatabagan, yan sa may Pasay at dito sa may Maynila. Okay? And yan, syempre, yan, katulad nito, yan yung mga barko na nandito na siyang tumutulong or nagpapabilis ng pagtatambak ng buhangin dito. Kaya yan, Boskalis ng Netherlands at China Harbor Engineering Company. Wala akong kinalaman yan dito sa tinatawag or dito sa ating nagiging problema dito sa West Philippine Sea. So sila po ay kumpanya lang na talaga namang gumagawa or nagtatrabaho lamang kung merong kumuha sa kanila na ibang bansa. At ngayon ay nandito sila sa Pilipinas. So siguro meron din naman sila ngayon sa ibang bansa na nag-ooperate din mga ginagawa reklamasyon. Dahil yun nga, nahuhuli na tayo, yung iba nauna na magreklamasyon, magaganda na yung kanilang mga cities, at tayo ngayon pa lang nagsisimula. Okay? Yan. So yun. So marami nagtatanong kung China pa rin daw ba yung contractor dito. Yan, opo, yan, China Harbor Engineering Company. Isang kumpanya sa China. Pero hindi naman sila nanggugulo. Nandito para manggulo kundi para magtrabaho, Ayan, okay? At yun. Yun lang yung ating yun na yung kasagutan po sa mga nagtatanong about nga regarding sa contractor dito, kasi yung iba nag-aalala na rin dahil sa sigalot na nangyayari sa atin ngayon dito sa West Philippine Sea, makailang beses na tayong binubuli ng mga China Coast Guard dito at inaangkin yung
teritoryo na sa atin naman talaga. Okay? So wala ho silang kinalaman dito, yung mga nagtatrabaho dito at yung contractor. Okay? So yun. At ito makikita ninyo, ang bahagi niyan, Island B na yan. At sinisimulan na rin nila na palawakin itong pangalawang isla na to. Yung Island B nga pala sumusukat ng 150 hectares. So napakalaki talaga. Pati na rin yung sa may bahagi ng Mall of Asia, yung seaside doon sa likod, yun po ay sinasabi na matatakpan din, no? Kung kayo nakapasyal na sa Mall of Asia, sa may seaside doon, sa may mga seawall, so yung dagat na yun is magiging kalupaan at sinasabi rin na magiging kadugsong, no, itong ng Mall of Asia. So sinasabi rin nila, nabasa rin natin dati, na yung mga reklamasyong gagawin rito sa Manila Bay is magkakadugsong rin, no. Iba-iba lang sila ng siguro ng kumpanya, no, pero maglalagay or magpo-provide ng mga transportasyon katulad ng railways na magkokonekta sa bawat reklamasyon na to para mas easy access, no, para sa lahat, no. Syempre dito yan sa Metro Manila sakop. Okay, ayan, dito naman tayo, makikita ninyo yan ang bahagi, no, ng Mall of Asia. Kita natin na merong mga vessel na nagtatambak ng mga buhangin dito. Ayan. So yan yung isa pa sa ating abangan, no? At sinasabi rin nga na parang nasa 24 hours silang nagtatrabaho dahil almost 3 buwan na nasuspende, no, yung reklamasyon dito. Kaya hataw sila sa pagtrabaho dahil siguro dahil nabawasan sila ng 3 buwan na dapat ay marami na silang nagawa. Okay? At ayan, so sana yung iba syempre i-respect rin natin yung mga ayaw sa reklamasyon. Yung iba ay mas gusto dahil nga makakatulong naman ho talaga to, no. At sinasabi rin nga ng Pasay, kahit nga yung City Government of Pasay po, ayan, gustong-gusto itong reklamasyon na to dahil magbibigay ito ng milyong trabaho, no. So in the future, ngayon pa nga lang nakakapagbigay na to ng trabaho. What if in the future kapag ito natapos, so mas maraming opportunity talaga yung ating makikita dito, no. At saka ito, isipin na lang po natin, sobrang dami ng tao dito sa Maynila, dito sa Metro Manila. So talagang nagsisiksikan, parami ng parami ang ating populasyon at parami din po ng parami ang gustong maghanap ng oportunidad dito sa Maynila, dahil dito sa Maynila talaga naman pong or dito sa Metro Manila ay marami naman ho talagang trabaho, no. Kaya marami po ang mga taga-probinsya, kabilang na ako dyan, taga-probinsya po ako at nandito tayo ngayon sa Maynila, sa Metro Manila, dahil talagang marami po ang makikita nating opportunity or trabaho dito. Kaya kinakailangan din natin na mag-expand, no, ng ganitong kalupain dahil sobrang siksikan na po talaga dito sa Metro Manila. So kinakailangan din talaga natin itong mga reklamasyon na to, no. So kung agree kayo, yan, maraming salamat po. Kung hindi naman, okay lang po, no. And yun, maraming salamat po. Makikita nyo rito, yan yung lawak na ng reklamasyon dito sa Pasay 360 Reclamation Project. So medyo doon na sila gumagawa po, no, sa may Island B. Kasi dito I think pinapatibay na lang nila yung pundasyon, no, yung pinakang ilalim, kasi nakapaglagay na rin sila dito ng fabricated na kulay puti na itinatanim nila ng around 17 meters po, no. Okay, so mapansin nyo rin yung palisok, wala na rin dito, no. So talagang natabunan na rin siya at isa yan sa mga pasyalan dati dito sa may bahagi ng Manila Bay, no, Palisok Circle. So yun lang po ng mga kababayan at hopefully ay nagustuhan po ninyo yung ating pag-update dito. So kung ano lang naman yung ating nakikita rito, no, kung ano yung nababasa natin, no, hindi naman tayo nagdadagdag rito ng kung ano-ano. Kung ano lang nakikita natin, yun lang yung ating ipapakita or ibabalita sa inyo, no, para naman patas. Yun naman po at maraming salamat mga kababayan. Thank you and God bless.